Hello, everyone, and welcome to the third lesson in music, which is the classical era. And today, what we are going to discuss is we will try to relate classical period music to its history and other art forms. So, for our most essential learning competency, at the end of the lesson, we'll be able to relate classical music to other art form and its history within the era. Just a quick reminder, encourage everyone that while we are discussing, to take down notes, mute your mic unless being called to recite, use the chat box to interact, and to ask questions. Don't be shy because dito nagsisimula yung learning natin when we ask questions. So if there is anything that you would like to clarify or if you have any comments with regards to our discussion, then feel free to type your comments and questions on the chat box. So let's get started. So what is the classical era? The term classical has several meanings when applied to music. Specifically, classical may refer to the period of music literature extending roughly from the death of Johann Sebastian Bach in 1750s to the death of Ludwig van Beethoven in 1827 and featuring the works of Haydn, Mozart, and Beethoven. So yung una palang meaning ng classical period is related siya dun sa time frame kung saan nagsimula siya noong 1750s nung namatay si Johann Sebastian Bach, ending na yung classic, yung Baroque period, and nag-end naman siya nung namatay na naman si Ludwig van Beethoven who is the last composer from the classical period. So it also features yung works ng three greatest composers from the classical period who are Haydn, Mozart, and Beethoven. Generally, the term classical may be applied to any composition, composer, or period that is marked by the characteristics of objectivity, traditionalism, simplicity, clarity, balance, and restraint. So ito na pag-usapan na natin to or diniscuss na natin to noong nakaraang mga topics natin na pag sinabi palang classical, ito ay mga composition or mga composer or period is a period of time wherein the music was marked by the characteristics of objectivity. Ibig sabihin, nandun yung logic sa pagkukompose, sa compositions. And then traditionalism, as much as possible, they are trying to follow certain patterns or strict uh, context when it comes to composition. And then simplicity, clarity, and balance. Kaya nga nung nga tiniskas ko nakaraan sa inyo, malinaw yung melody, malinaw yung tono o yung structure nung mga compositions from the classical period because the composers try to make the music as simple and clear as possible. And then nandun yung context of restraint kasi as much as possible, the composers try to make the music as abstract as much as possible. Kumbaga, wala siyang ibang bagay na nire-represent. Unlike doon sa panahon ng Baroque period na very emotional yung music at nung romantic period na talagang extremely expressive ang music niya. So, yung classical period nandun yung emotional restraint sa kanya. So, let's relate yung music sa society ng panahon na yun. Kasi dito natin maiintindihan kung bakit ba ganun yung structure, kung bakit ba nagkaroon ng ganitong style ang classical period. So definitely, may pinaghuhugutan na pangyayari yan kung bakit nagkaroon ng mga changes sa music ng classical period. So sabi dito, during the Baroque era, scientific methods and discoveries of geniuses like Galileo and Newton vastly changed the people's views of the world. So, dahil nga ng panahon ng Baroque period, di ba, ito yung panahon na kung saan andun yung mga scientific methods, mga discoveries, itong mga kilala mga scientists na ito, na nagsimula pa yan itong panahon pa lang ng Renaissance. Kaya nga yung Baroque period, di ba, kumbaga parang yun na yung peak ng mga discoveries, at yung mga arts, at saka yung iba't iba mga different expressions and philosophies na unti-unting nag-lead into another philosophy or another movement nung panahon ng 18th century. Kaya nga sabi dito, by the middle of the 18th century, faith in the power of reason opened a new point in history called the Age of Enlightenment, believing that reason, not tradition or custom, was the best guide for human conduct. So,
Nung panahon kasi ng classical period, since marami nga mga discoveries, marami nga philosophies, and maraming secularism na nagaganap na inintroduce ng Baroque and Renaissance era. Kumbaga yung mga tao, naging aware na sila patungkol sa sarili nila because of humanism. Di ba kasi yan yung isa sa mga context sa tinuro ng panahon ng Renaissance, yung context of humanism. Because of that ideology of humanism, nag-lead siya into another point of view which we call the power of reason kaya siya tinagurihan na Age of Enlightenment. Kumbaga parang nagkaroon ng enlightenment or ng pagkaliwanagan sa mga tao. Bakit sa nila nag exist and they are not just living for the sake of following traditions or following yung mga namumuno sa kanila. So they try to reason out bakit yung mga pangyayari sa kanilang mga buhay, yung mga pangyayari sa kanilang bansa, at initingnan nila kung ano yung mga bagay na nakakapag-oppress sa kanila. And that is the reason why nag-break sila dun sa mga traditional forms and customs na naghahari nung panahon ng classical period. So that is the reason why sinasabi nga dito sa Age of Enlightenment that reason was the best guide for human conduct. Hindi yung mga kung ano yung nakagisnan na lang, kung ako yung nakatupad na yan. Kailangan may dahilan yan. Hindi lang basta-basta natin susundin yan o yun gagawin yan. Dapat meron siyang dahilan na makakabuti para sa atin. So that is the meaning of the Age of Enlightenment. So this ideology weakened the authority of social and religious institutions, attacking the privileges of the aristocracy and clergy that dominated society during that time. Political and economic power shifted from aristocracy and church to the middle class. So di ba yung diniscuss natin noong nakaraan, nung panahon ng classical period, may panibago na namang authority na nag-rise up. So, nung medieval period, ang naghahari is yung church, yung Catholic Church. Nung pumasok ang Renaissance, nagsimula maging makapangyarihan yung mga aristocrats, yung mga kings, yung mga queens, yung mga prince, at saka yung mga namumuno sa kanila, yung mga archbishop, sila yung mga namumuno, sila yung mga may kapangyarihan, sila yung may mga pera. Kaya nga nung panahon ng Baroque period, di ba, makikita natin yung expression ng kanilang wealth, ng kanilang power, ay napapakita sa pamamagitan ng kanilang mga bahay, mga design ng kanilang mga tinitirhan. Pero nung pumasok yung classical, dahil nga sa ideology ng power of reason or ng age of reason or age of enlightenment, yung mga tao, sinimulan na nilang i-question, bakit kami sumusunod sa mga mayayamang ito? Bakit kami sumusunod sa mga politikong ito? Bakit sila ang kinakailangan magdikta ng buhay namin? So, ano ba yung naging dahilan? Bakit nagkaroon ng awareness itong mga middle class? Kasi nakapag-aral na sila. Kumbaga, because of that period of time, yung age of reason, nagbukas siya ng opportunity sa mga ordinaryong tao na makapag-aral. At dahil nga sa edukasyon, nabukas yung kaisipan nila na hindi tayo dapat nagpapa-oppress sa mga aristocrats, kundi pwede nating buhayin ng sarili natin. No? Sa pamamagitan kung magsisimula tayo mag-business and everything, para hindi na tayo didiktahan nitong mga mayayaman na to kasi kaya natin maging independent financially. Kaya nga dahil sa ideology na 'yan ng age of enlightenment, yung mga tao nagkakaroon na sila ng lakas ng loob na kumontra sa gobyerno, na kumontra doon sa mga aristocrats na namumuno sa kanilang pamahalaan ng panahon na yun. So kaya dahil sa mga pagwewelga, doon sa mga revolution na nangyayari nung panahon ng classical period, unti-unting humina yung authority ng mga social and religious institution. Take note ha, yung 1750s to 1820s, di ba? Kung mapapansin niyo yan sa history natin sa Pilipinas, yan na rin yung simula ng mga revolution natin, di ba? Sa mga Kastila. Yan na yung panahon na yun na yung mga Pilipino nagsisimula na magkaroon ng mga revolusyon sa mga nag-o-oppress sa kanila. Bakit? Kasi yung mga bayani natin nagsimula na sila makapag-aral. 'Di ba? Yung sila Rizal, sila Bonifacio, nakakapagbasa na sila ng mga libro, nagbubukas sa kanilang kaisipan na hindi sila dapat sumusunod dun sa mga aristocrat na namumuno sa kanila, which is yung gobernador na dito sa Pilipinas. So hindi lang pala movement o hindi lang pala political movement na nangyari sa Europe yung sinasabi nating Age of Reason, kundi nangyari siya globally. Nakuha ninyo? So because of that, it shaped
another system na kung saan yung mga ordinaryong tao na nakapag-aral na, sila yung nagtuturo nung mga katuruan na yon, nagpapabukas sa isipan ng mga mahihirap at saka ng mga ibang kapwa nila mga middle class na oy, wag kayong pumayag na api-apihin ng tayo nitong mga tao na ito, na mga mayayaman, na sila magdidikta ng mga dapat natin gawin sa buhay natin. Kaya dahil doon, humina na talaga yung authority ng mga middle class, ng mga aristocrats at saka ng mga mayayaman. So the growing middle class who had greater access to education, financial stability, and leisure time fueled the demand for public concert. This opened avenues for composers to break from the patronage system and seek their fortune as freelance musicians. So i-try na nating i-relate yung mga pangyayari dun sa society, dun sa music mismo. So anong effect nitong Age of Enlightenment or nitong pag-rise ng middle class ng panahon ng classical period sa music? So before kasi, nung panahon ng Baroque period, isa sa sistema na nagaganap parang meron ding nangyayaring politika sa music or sa mga arts. Ano yung sinasabi nating politika na yon? Ito yung tinatawag natin na patronage system. Sa patronage system, meron kang isang patron at yung patron mo na yon, siya yung makapangyarihan tao dun sa lugar na inyo, na siya yung namumuno. For example, isa siyang, parang isipin nyo na lang na parang siyang isang governor or isang hari sa isang bansa. Tapos dahil mayaman siya, isa ka sa mga tauhan niya. At since tauhan ka niya, hindi ka pwedeng mag, mag, ah, mag-perform or mag-create ng music for other people or mag-perform for other people. Kasi kumbaga, under ka niya patron mo siya. Kumbaga, kung ano yung sasabihin niya, yun lang ang gagawin mo. Kapag gumawala naman ikaw sa kanya, then wala nang ibang ano sa'yo, wala ka ng ibang source of income. Kasi nung panahon ng Baroque period, ang pwede ka lang naman mag-perform or mag-create ng music para sa mga mayayaman lang eh. Kasi yung mga ordinaryong tao, wala silang kakayahan na makapanood niyan. Wala silang pera para makapagbayad ng mga musicians para mag-perform para sa kanila. Hindi pa uso yung mga concert hall nung panahon ng Baroque period. Ang mga nakakapanood lang talaga ng mga concert, mga mayayaman lang. Kasi yung mga concerts na yun, ginagawa sa mismong bahay nila. Nagets nyo? So, yun yung sinasabi na patronage system. Kaya kung ikaw ay isang musician nung panahon ng Baroque period, kawawa ka talaga kapag nakatapat ka sa isang patron na mapang-api o parang kumbaga parang slave ang trato sa iyo kasi wala kang choice. Kapag mawala ka sa kanya, wala ka na, nganga ka na. Wala ka na ibang source of income kasi musician ka. At kung halimbawa naman na i-oppress ka niya, gaya na nangyari kay Johann Sebastian, diba? Kusyado siyang inoppress ng ano niya, ng patron niya. Baga, pinagtrabaho siya ng para siyang slave. Kaya napakaraming composition ni Bach because of that. So, na talagang swertihan lang kung makakuha ka na matinong patron nung panahon ng Baroque. At itong patronage system na to, nag-carry over to nung panahon ng classical period. Ito nga yung sistema na tinutuligsa ni Mozart. Kaya lagi siya nakakaaway niya yung patron niya, no, yung archbishop nung time na yun. To the point na talagang malis na siya, naglayas na siya. Pero si Haydn wala siyang problema sa patronage system kasi yung naging patron niya talagang mabait sa kanya, si Prince Esterhazy. Kumbaga sinuwerte siya sa patron niya. Pero kung ikaw malas-malas ka talaga sa patron mo, talagang kawawa ka financially kung ikaw ay isang musician. So, ang kagandahan ng nangyari nung panahon ng classical period, 'di ba nung Baroque period parang problema 'yan ng mga musicians, ng mga composers. Nung panahon ng classical period, since nag-grow na nga yung middle class at definitely mas marami ang mga middle class kaysa sa mga aristocrats, right? Mas marami mga ordinaryong tao kaysa sa mga mayayaman. So because unti-unti na sila nagkaroon ng financial stability, ng education, nakakapag-aral na sila sa school, and meron na silang mga leisure time, pwede sila mag-enjoy. Nagkaroon na ng mga demand for public concerts dahil doon na may mga concert hall na pinapatayo at meron na ding kakayahan yung dahil doon sa mga pangyayari na yun, nagkaroon na ng ibang audience, yung mga
composers at saka yung mga musicians. Kumbaga hindi na makakapagmalaki yung mga aristocrats sa kanila. Kapag lumayas ka sa akin, wala ka nang kakainin. Hindi mamamatay na kayo sa gutom. Hindi niya na pwedeng sabihin yon kasi pwede na magmalaki yung mga composers. O sige, kung aalis ako sa iyo, pwede naman ako mag-public concerts eh. Pwede naman ako mag-perform sa mga middle class eh. 'Di ba? Pwede na siyang mag-freelance musician. So, kumbaga kaya nakalaya yung mga composers sa konsepto ng patronage system kasi meron na silang other option unlike nung panahon ng Baroque period na parang talagang totally kung gusto ko magiging musician ka kailangan humanap ka ng patron, pero nung panahon na ng classical period makakapagmalaki na yung mga musicians kasi meron na silang avenue for financial income kasi hindi lang naman aristocrats yung audience nila kundi even yung mga middle class na merong kakayahang bumili ng mga concert tickets, ay pwede na rin makapanood ng mga concerts or mga performances nila. So another is that music education became in demand during that time that aristocrats and the middle class would hire music masters to educate them. So kasi nung panahon ng classical period, talagang ito yung panahon na since in age of enlightenment nga, 'di ba, yung mga tao talagang nag-aaral sila, they want to be educated, they want to learn something. So naging in demand din yung isa sa mga naging in demand na discussions nung time na yon is yung music education. So yung mga musicians, yung mga composers, hindi lang sila nagko-compose or nagpe-create ng mga music or nagpe-perform. Meron na din silang other way to have income which is yung magturo ng music sa mga ordinaryong tao and even aristocrats. 'Di ba? Si Beethoven nga, ano lang naman siya eh, kumbaga mahirap lang sila. Pero nagkaroon siya ng access to study music under Haydn. Dahil nga nung panahon na yon, uso talaga yung music education. And then composers struggle to write music that would appeal to the amateur listeners and learn enthusiasts. Ito yung siguro yung challenge para dun sa mga composers ng panahon ng classical. Bakit? Kasi nagkaroon na, kumbaga dati kasi, yung audience lang nila, yung mga mayayaman, at yung taste ng mayayaman, pare-parehas lang yun. Gusto nila elegante, gusto nila sobrang arte, yung ganyan. So, yung talagang sobrang grand ng presentation. Pero yung mga ordinaryong tao, ayaw nila yun. Hindi trip ng mga ng mga middle class yung sobrang arte, yung parang hindi mo maintindihan. Ang mas gusto ng mga middle class is yung simple lang. So, kinakailangan itong mga composers na to, magawa nilang balansihin na yung music nila is makakapag-appeal both dun sa mga amateur listeners, which is yung mga middle class, at saka yung mga learn enthusiasts, yung mga sanay na nakakapakinig ng classical music. Kasi for example, gawin nilang sobrang simple yung composition nila, yung mga talagang sanay na makinig ng classical music, mabobore. Mabobore sila dun sa pakikinig. Whereas, kung ikaw naman parang bago pa lang sa'yo yung pakinig ng classical music, na tapos gawin mo sobrang elegante o sobrang arte, di ba parang mauumay ka naman, parang culture shock ka na agad. So, kinakailangan nandun yung balance ng simplicity at saka elegance when it comes to composition. Kaya nga tong tatlong composer, si Haydn, si Mozart, at si Beethoven, sila lang talaga yung sumikat nung panahon ng classical. Kasi iba mga composers, nahirapan sila na balansihin yun. Sinasanay sila dun sa style ng Baroque na hindi nila kayang ibaba yung level ng Baroque period sa mga ordinaryong tao, kaya hindi sila masyadong sumikat nung panahon na yon. Pero yung tatlong composers na sila si Mozart, si Haydn, at si Beethoven, kitang-kita talaga yung difference nung kanilang mga compositions, nung kanilang mga gawa, dahil nandun nagawa nilang i-bridge yung taste ng amateur listeners at saka nung mga aristocrats. So that's what happened during that time. So meron pa ba? Ayan. So just to sum it up before we relate music to the arts. Anong nangyari kaya nagkaroon ng shift or ng changes sa music nung panahon ng classical period is because sa society mismo, sa system, sa gobyerno, merong nagkaroon ng drastic change. And that is because of the Age of Enlightenment
na kung saan yung mga ordinaryong tao nakapag-aral sila. At dahil nakapag-aral sila, nabukas yung kaisipan nila sa kung ano yung mga nangyayari sa kanilang kapaligiran, sa politika. Parang gaya sa atin ngayon, di ba? Dahil nakakapag-aral tayo, nakakapagbasa tayo ng mga bagay-bagay sa social media, natututunan natin, nabubukas yung isipan natin patungkol sa mga nangyayari sa ating kapaligiran. Di ba nagkakaroon na tayo ng boses na makapag-comment sa gobyerno o sa sistema? Kasi naging aware na tayo na hindi yun dapat ganun. So, same thing din. Ganun din na nangyari nung panahon ng classical period. Because of education, nabukas yung kaisipan ng mga tao na wag silang basta-basta magpa-oppress at at ano yung mga pamamaraan para makaahon sila sa kahirapan. At dahil nga doon, nag-rise up yung mga middle class. Yung mga middle class, sila yung mga edukadong tao, nakapag-aral sila at dahil sa nakapag-aral sila, nagkaroon sila ng steady income, nakapagtrabaho sila hanggang sa meron na silang kakayahan na isupport yung sarili nila at even they even have money para magkaroon ng leisure time. Which is yun naman yung nag-open ng panibagong avenue sa mga musicians, sa mga composers para makapag-write ng music not only exclusive for the aristocrat but also for these ordinary people, for this middle class. Kaya mas lalong lumawak yung network ng mga musicians, ng mga composers because they are not only confined dun sa dating limited audience nila which are the aristocrats. So now let's proceed to the next topic which is about classical music and art. Nung panahon ng Baroque period, sikat yung style na alam nyo na yun, yung parang sobrang elegante, sobrang dami ng arte, sobrang design. Sabi nga ni Baroque, di ba, extremely ornamented because the Baroque style wants to deliver the message of power, prestige, diba, and elegance. Kasi nga, sinisimbolize ka ng Baroque yung mga aristocrats, yung mga mayayaman. Kaya, obvious na obvious yun sa mga art forms nun. So, nung late Baroque period, tinatawag tayo na style na nag-emerge, which we call Rococo style. So, yung Rococo style, it is from the heavy monumental Baroque style. So, nagkaroon din itong Rococo style na to actually, ano siya, parang meron siyang balance between classical and Baroque. So, ano bang meron dito sa Rococo style na to? Sabi dyan, it features light colors, curved lines, and graceful ornaments. Itong light colors na to, it speaks of light colors and curved lines. It speaks of the simplicity from the classical style, while yung graceful ornaments naman, it symbolizes naman or it speaks for the style of the Baroque na sobrang daming mga decorations. Pero tingnan natin ano ba yung difference ng Rococo style dun sa Baroque style. And then let's try to relate itong Rococo style na to sa music ng classical period. So by the way, isa sa mga sikat na mga Rococo painter ay si John Honor Fragonard, 1732 to 1806. And then sikat siya sa pagka-create ng mga paintings na parang it's as if enchanted or magical yung presentation ng mga tao sa kanyang paintings. So his famous painting, The Swing, features the intimate Rococo style and is one of the most emblematic images of the 18th century French art. Let's see and analyze itong The Swing by Jean Honor Fragonard. So this is The Swing. Okay? As you can see, the Baroque style is still evident in this painting. Bakit? Ano sinasabi natin ng Baroque style, di ba? Andun pa rin yung so much detail ng background ng garden where they belong. And yung subject na ginamit dito sa Rococo style painting na to ng The Swing is mga aristocrats, mga mayayaman din. So you see yung elegance ng movement ng mga tao, andun yung drama doon sa pagpa-project ng mga model. Pero kung i-compare natin to dun sa Baroque paintings, malayong-malayo ito sa Baroque painting. Bakit? Kasi 'di ba characteristic ng Baroque painting, dark yung background. Dark yung background and then sa gitna lang yung maliwanag. Pero as you can see, the colors used in this painting is lighter compared to the parang pagka-OA na dark na ginagamit sa Baroque style, yung chiaroscuro ng Baroque style. So,
doon pa lang, kitang-kita na natin yung difference niya. Although, andun pa rin yung elegant part, yung ornamentation ng Baroque, pero sa Rococo, mapapansin natin na mas lighter at mas simpler yung pagpo-project ng mga characters. Andun din yung sense of balance. As you can see, yung character is on the center, yung main subject is on the center, and it is being balanced by two the other characters. So this is the style of Rococo. Kapag nakakakita kayo ng mga paintings na ganito, yan, yung parang sobrang magical and lighter yung colors, and then you can see so much detail. This is what we call Rococo style. Anyway, ito namang mga style na to na pag-uusapan natin dito sa arts is didi-discuss ko to sa mga dadating na araw sa arts na subject natin. So, para lang magkaroon kayo matry lang natin na ma-relate yung style ng Rococo dun sa topic natin sa music. So, paano ba natin i-relate yung style ng Rococo sa style ng music ng classical period? Yung classical period music kasi, it was marked by balance and logic, 'di ba? And simplicity. So, although hindi pa present yung context of simplicity sa Rococo style kasi it still embodies yung Baroque style kasi tandaan natin late Baroque period pa to. Kumbaga hindi pa siya pumapasok talaga nung panahon talaga ng Baroque period. So, ng classical period. Kaya itong characteristic nung Rococo style. Although itong The Swing is na siya, pasok na siya sa classical period. Kumbaga parang nandun pa rin yung sense of elegance ng Baroque style pero nakita na natin na it is lighter. It is simpler in terms of the colors, the use of contrast compared to the Baroque style. So at the same time, nandun yung idea of balance. Balance kasi nakita natin, 'di ba? Yung mga character, merong equal distribution of visual weight. If we will talk about in terms of the perspective of the principles of design. So nandun yung idea of balance sa kanya. So pero gaya nga nasabi ko sa inyo, hindi pa to yung full swing na classical art. So sabi nga, during the late 18th century, there was another shift in taste and the Rococo art was considered frivolous, extremely ornamented, and lacking in ethical content. So parang nung mga panahon na yun, nung patapos na tong panahon ng classical period, parang ang mga tao sinabi nila na ay hindi na appropriate ang Rococo style sa amin kasi nga unti-unti na appreciate ng mga tao yung mas simpleng klase ng art. Kaya parang nalaos itong style na to ng Rococo kasi parang feeling mga tao this is extremely ornamented, this is still Baroque, it lacks ethical content, and it's so frivolous. So hindi siya appropriate for the taste ng mga middle class. Kaya nagkaroon na naman ng panibagong style in art which we call neoclassical art. So let's talk about what is neoclassical art. So mayroon dalawang art style na nangyari nung panahon ng classical period, from late Baroque period to classical period, and those are Rococo and neoclassical. Neoclassical art recaptures the noble simplicity and calm grandeur of the ancient Greek and Roman art. So kaya pala siya tinagurian na neoclassical kasi yung classical style or classical art na pag sinabi natin di ba classical art, may nag-aaralan na natin yan nung nakaraan nung first quarter pa. Pag sinabing classical art, ito yung mga art from the ancient Greek and ancient Rome. So, nung panahon na medieval period, nasira na yung classical art because of wars at saka yung mga kaguluhan na nangyari sa Greek and Rome. Nung bumagsak yung Roman Empire, bumagsak na rin, nasira na rin yung lahat ng classical art nung panahon na yun. Kaya siya tinagurian na neoclassical kasi binuhay nila ulit yung classical style ng ancient Greek and Roman art. Kumbaga, yung mga artists from that time, from the classical period, from the neoclassical period rather, inadapt nila yung mga styles noon na ginagamit ng mga ancient Greek and Roman. Kaya, makikita natin na na-recapture yung simplicity and calm grandeur na ini-explain or pinapakita, dine-demonstrate dun sa mga ancient Greek and Roman art. So the distinct characteristic of neoclassical art are clear structure,
balance, strict lines, and moralistic subject matter, contrary to the extreme ornamentation of Rococo art. So, ito na. Pwede na siguro nating i-relate yung art ng classical dun sa art ng dun sa music ng classical. Bakit? Kasi lumabas na yung mga characteristic ng classical music di ba? Yung characteristic ng classical music is yung clear structure, yun dun yung clarity, nandun yung balance, andun yung objectivity, ito yung sinasabi na moralistic subject matter, and andun yung strict structure niya. Kumbaga merong talaga siyang pattern na sinusunod. So, paano ba natin to makikita? Sige, tingnan muna natin yung mga example ng mga neoclassical style para ma-relate na classical art, para ma-relate natin siya sa music mamaya. Example ng painting from the neoclassical style is yung Oath of the Horati by Jacques Louis David in 1784. It is one of the most famous neoclassical paintings that depicts the simplicity and balance of neoclassical art. So let's look into it. I know that you are already familiar with this kasi ito yata yung binigay kong example sa inyo nung diniscuss ko yung principles of design, di ba? Which is balance. Yan. So pag sinabi nating balance in art, it means equal distribution of visual weight. Ibig sabihin, kung ano yung nakikita mo sa kaliwa, yun yung lumalabas sa kanan. So, it's also, yung bilang ng mga tao must be equal to one another. So, gaya nito, nakikita natin na to, di ba? The art, meron tatlong art. So, nandun yung equal distribution of balance. What we see in left, you will also see in the right. And it was being balanced doon sa bagay na nasa center. So at the same time, dito din tayo sa character sa kaliwa is also the same doon sa character sa kanan. So at the same time, nandun yung si Horati na nasa center. And there are 3 swords for each and every one of them. At dun yung moralistic concept ng Oath of the Horati kasi yung Greek, yung mga Roman soldiers, they are there to protect yung mga women and children. So yun yung katuruan o yung mga values na tinuturo ng mga ancient Greek and Roman. So kitang-kita natin dito na this is very classical style. Yung simplicity sa characters, compare natin to dun sa kanina na The Swing from the Rococo, di ba? Mas malinaw na malinaw tong itsura ng mga characters dito. Kumbaga, mas malabo yung pagkaka-paint nung mga characters dun sa sa Rococo style. Pero ito talagang kitang-kita natin na this is very ancient Greek ganitong klase ng style ng mga painting. So definitely this is neoclassical. So let's try to relate this style of the arts sa music naman. Since yun naman kasi talaga yung yung topic natin, we are talking about music. At saka yun yung natin, di ba? Most essential learning competency natin. We will try to relate yung history at saka yung arts dun sa music from the classical period. Sinasabi daw na ng mga music historians na ito daw classical music was actually derived from art history. So, hindi talaga siya yung kung saan lang nila napulot yung ideology ng classical music. Kung tutuusin, inadapt ng mga composers na yon nila Haydn at saka ng iba pa ng mga ibang composers yung style ng classical music sa art history. Sabi nga dyan, the parallel between classical music and neoclassical art is the emphasis on balance and clarity of structure. Since nakikita kasi ng mga composers na mas nag-a-appeal sa mga tao, sa mga ordinaryong tao, yung context ng balance at saka clarity. So, inadapt nila yon. They try to adapt that style in terms of music composition. So, these characteristics are found in the fully developed classical style of music commonly composed by its master composers Haydn, Mozart, and Beethoven during the 1770s to 1820s. Nung panahon na yan na talagang kasagsagan na nung classical style in terms of music, kitang-kita mo yung context ng balance, simplicity, and clarity in terms of the compositional structure. Sige, para mas lalo nating makita yung sinasabi ko na ito, let's try to listen to some of the music that were created by these 3 composers, sample of music created by these 3 composers, Haydn, Mozart, and Beethoven. And let's see kung nandun yung context ng balance at saka clarity dun sa kanilang mga gawa. Yan. So we are going to listen to compositions by Haydn, Mozart, and Beethoven, particularly Symphony Number 94
in D major by Haydn. It is also known as the Surprise Symphony. And then another one is Symphony number 40 in G minor, K550 by Mozart. Ito naparinig ko na sa inyo ito before. And last is the Symphony number 5 or Beethoven's Fifth in C minor. Isa sa mga pinakasikat na komposisyon ni Ludwig van Beethoven. I know na narinig nyo na ito pero hindi lang siguro kayo aware na yun pala yung title niya. So, this moment, we will try to analyze yung music kung asan ba yung context ng balance at saka ng yung clarity dun sa music per se. So first, let's listen to Haydn's Symphony number 94. Okay. So first, let's identify kung ano ba yung binabalanse dito. So para magkaroon kayo ng konting background bago tayo mag-start ng pakikinig, is we have to identify first ano ba yung main melody. Ano ba yung main melody dito sa ibig sabihin ano ba yung theme or yung tono na kine-create na mas madaling matandaan for us. So let's try to listen to the Symphony number 94, second movement, or also known as a Surprise Symphony by Haydn. Okay, so that is the melody. Yan, pam, 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 tan, tan, tan. So, di ba, very simple lang yung kanyang melody. It's easy to remember. Tan, 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 tan. Okay. Okay. So, ito yung first part ng Surprise Symphony. You see, nandun yung simplicity, almost wala masyadong ornamentation except for do sa surprise na ginawa nila sa kalagitnaan. So, the context is that the first part is very simple. Walang kahit anong kolorete o wala kahit anong kaarte-arte. So, next part, ito na yung tatry na isang i-balance ng elegance. Okay, so ito yon. Okay. So yung embellishment na yon is not present do sa first part ng Symphony number 40 kung na pinakinggan natin. So yung sinasabi dito na context of balance is ito yung pinagbabalanse, yung simplicity na parang sobrang ordinary, sobrang bare nung melody, and then binalanse siya nung second part ng elegance, ng ornamentation. So kung ikaw ay nakikinig nitong ganitong klase ng music, hindi ka masyadong maboboring na ay paulit-ulit lang naman yung tono niya, parang ganyan lang. Meron siyang mga variations na ginagawa para magkaroon ng parang beauty o para mapaganda yung maging interesting pakinggan yung music mismo kasi hindi mo kayang predict kailan siya magkakaroon ng embellishment at saka kailan yung simple lang siya. So yun yung sinasabi nating balance dito sa context ng Surprise Symphony. Now let us try to listen to Mozart composition. Meron pang isang klase ng balance sa
classical music. At yun yung balance na tinatawag natin na question and answer. Ano yung sabihin ng question and answer? Yung music parang parang nagtatanungan at sagutan sila sa isa't isa. So, mamaya i-guide ko kayo para ma-identify ninyo kung anong part yung nagkakaroon ng question at anong part yung nagkakaroon ng answer na kung saan magre-reflect yung context of balance in the composition. So let's listen to Symphony Number 40 in G minor, K550 by Wolfgang Amadeus Mozart. Okay, so yun yung sinasabi ko na sa inyo na question and answer. Question na part is pararam 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 pam pararam 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 pam answer pararam tararam tararam tan tararam 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 tan. Nakuha ninyo? So all throughout the music we could hear na merong sagutan yung dalawang klase ng music. Or pwede din naman natin sabihin na in a smaller mas maliit na motive is yung question is pararam 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 tan answer pararan tararan tararan tan question pararan tararan tararan tan answer tararan 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 tan. So we could see meron siyang balance. So let's just continue to listen. Question, answer. Okay, so bago tayo mag-proceed sa panibagong context ng balance dito sa Symphony Number 40, isa pa sa style ng classical period na kung saan napapakita natin yung balance is yung balanse ng minor key at saka major key. As you can see, yung title nitong Symphony Number 40 is Symphony Number 40 in G minor. Meaning, yung key signature niya, nagsimula siya sa G minor. Ang mga kanta or composition na kinukuha sa minor key ay kadalasang nakamalungkot or nakakatakot yung start niya. So, paano papasok yung balance dito? Pag napakinggan natin yung buong music, just ito yung susunod na ipe-play ko, maririnig natin yung transition from minor key going to a positive and more happy tone, which is the major key in B flat. So nagkakaroon ng modulation from minor key to major key. So let's listen to it. Balik natin dun sa part ng minor key going to major key. So minor pa to. Okay. So ito yung transition, sinasabi ko kanina. Going to major key. Okay. Okay. So, 'di ba, yung first part niya parang ang lungkot nung dating nung tararan 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 tan tararan tararan tararan, parang medyo nakakatakot yung 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 music kasi nasa minor key siya. Pero nung pumasok na 'tong second part niya, ta tadan tan tan tanan tan tan, naging mas masaya na yung atmosphere ng music. So yun yung sinasabi natin na balance. Hindi siya parang palaging malungkot na nasa minor, kundi nababalanse din siya ng mood ng major, which is mas masaya yung dating niya. Now, lastly, let's listen to the famous Beethoven's Fifth, which is the Symphony Number 5 in C minor. Ito talagang kitang-kita dito lahat ng mga pinag-usapan natin kanina na balance dito sa Beethoven's Fifth. Bakit? Kasi nandun yung question and answer nung kay Mozart na sinasagot nung music mismo, nagsasagutan yung music ng question and answer. At the same time, nandun din yung style na tinakita natin kay Mozart, nagkaroon ng balance between major key and minor key. So magsisimula tayo sa minor key, which is in C minor, and then magbabago siya, mag-modulate siya into major key, which is yun yung relative major ng C minor na E flat. So let's try to listen to the Fifth Symphony by Beethoven.
Okay, so before we proceed to listening to this piece, so take note of the theme sa Symphony Number 5, which is yun yung pam 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 pam. Sa simula pa lang, obvious na yung question and answer dito sa theme na ito ng Fifth Symphony ni Beethoven. Why? Yung question niya is yun yung tan 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 tan, and then yung answer is yung tan 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 tan. So, as the music progressed, we could hear that this theme, question and answer, is being developed. So, dun pala makikita na natin yung context of balance and simplicity sa composition na ito. Okay, so let's continue listening to it. Okay, so yung first part na yon, that is the question part in terms of the whole period. Now, so, ito na yung sumunod na sagot niya. Okay. So, doon, nakita natin, nagkaroon ng question and answer between first period and second period. Sa first period yan, tan 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 tan, parang tan 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 tan, yun yung unang dinevelop. And then yung second part naman niya is yung answer naman niya, yung sumunod na dinevelop. So, yung dalawang period, kinakita yung balance niya sa isa't isa. Now, this time naman, ipaparinig naman natin sa inyo yung balance dito sa Symphony Number 5 in terms of major and minor tonality. So nagsimula siya ngayon, yung kanina pinakinggan natin, that is in C minor, while yung susunod na papakinggan natin is yung positive or yung happy tone, which is in E flat major. So let's listen to the the happy side of Symphony Number 5. Okay, so that is Symphony Number 5. Nakakatuwa yung conductor, no? It's very interesting to watch. Yan. So, that is Symphony Number 5. So, as we can hear dun sa composition, dun sa music na pinakinggan natin, there is really a balance between the major and minor tonalities, and then meron din tayong tinatawag na balance doon sa mga themes niya, which is yung question and answer, tan 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 tan, and then answered by tan 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 tan. And also dun sa balance in terms of the periods, di ba? Yung periods na unang dinevelop yung part na question, which is yung tan 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 tan, tan 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 tan, tan 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 tan. And then after that, in-introduce naman yung sa second period niya yung tan 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 tan, and then dinevelop naman yung team na yun. Tan 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 tan. So, makirinig natin dun sa buong composition that indeed binalance ni Beethoven yung music niya, yung buong composition ng Symphony Number 5. Yan. So again, in summary, makikita natin na dito talaga yung music talaga ng classical period is meron siyang relevant or meron siyang relationship dun sa development ng arts, which is yung neoclassical arts, na kung saan sa neoclassical art present din yung mga characteristic na sinabi natin, which is yung clarity, yung balance, simplicity, at at the same time, meron din siyang relationship or connection doon sa mga nangyari nung panahon na iyon. Yan.
Yan. So, that is the end of my discussion. I hope that you learned something from me. So, if you have any comments or questions regarding our topic, just type it on the chat and we'll try to answer kung ano man yung mga tanong natin or yung mga concerns natin. Also, I will be posting an activity related to what we have discussed today. And this presentation will also be available sa ating Google Classroom para may din yung mabalikan yung mga pinag-usapan natin sa araw na to and maging guide din ninyo sa pagsagot nyo ng mga activities natin. Another is that tomorrow, we will still have our asynchronous class and I hope na kung paano kayo nakapag-participate sa klase natin sa araw na ito is ganoon din yung same na interest ninyo to attend our asynchronous class in arts. So again, thank you very much for attending our class and I'll see you guys next time. Goodbye, and you may end the call now.